Sa mga oras na ito, atin na muling pag-aaralan ang salita ng Panginoon na makikita sa The Voice, Speech and Song. Nasa chapter 5 na po tayo, entitled Ang Papel ng Mga Magulang. So, atin po itong saliksikin at samahan niyo po ako upang atin pong maunawaan ano nga ba ang papel ng mga magulang. Tahanan bilang paaralan ng kultura sa pananalita. Ang trabaho ng mga magulang ay turuan ang kanilang mga anak ng tamang ugali sa pananalita. Ang pinakamahusay na paaralan para sa ganitong kultura ay ang buhay sa tahanan. Mula sa pinakamurang edad, dapat turuan ang mga bata na magsalita ng may paggalang at pagmamahal sa kanilang mga magulang at sa isa't isa. So dito, nung tayo ay mga bata pa, ay talagang tinuruan tayo ng ating mga magulang paano tayo magsalita ng magalang. Kapag tayo ay naging isang magulang na, nawa ay atin pang paunawaan sa kanila o sa mga bata, sa mga anak natin na maunawaan nila ang salita ng Panginoon patungkol sa mga salitang paggalang. Dahil marami ngayong mga kabataan na nawawala na sila ng sigla na gumawa ng kabutihan. Hindi nila alam ano ang tama at mali. Hindi nila alam paano magsalita ng mga bagay na may pag-ibig, na may paggalang sa magulang. Dapat ang tahanan talaga, mga kapatid, ang siyang pinakaunang paaralan ng mga kabataan upang maging isang ilawan ito sa kanila kung sila ay lalaki na. Dapat turuan silang ang mga salitang may kagandahang loob, katotohanan at kalinisan lamang ang dapat nilang sabihin. Pabayaan ang mga magulang na maging araw-araw na mga mag-aaral sa paaralan ni Kristo. Sa gayon, sa pamamagitan ng aral at halimbawa, maaari nilang turuan ang kanilang mga anak sa paggamit ng mabuting pananalita na hindi maaaring mapulaan. Sa Titus 2:8, ito ay isa sa pinakadakilang at pinakamalaking responsibilidad nila. So mga kapatid, tandaan natin na malaki po ang responsibilidad ng mga magulang sa loob ng tahanan, lalo na sa paano pag-aralan ang mga salita o mabubuting salita na lumalabas sa bibig ng kanilang mga anak. Dahil ang pinakaunang guro sa mga bata ay ang kanila mismong mga magulang. So kinakailangan ang magulang ay disiplinado at makita sa kanilang ugali ang karakter ng Panginoon upang sila ay mas makita na sa magulang ang mabuting halimbawa na dapat sundin ng mga anak. Ang bahagi ng magulang at bahagi ng Diyos. Mga ama at ina, may seryosong gawain kayo. Ang walang hanggang kaligtasan ng inyong mga anak ay nakasalalay sa inyong mga hakbang. Paano ninyo mapagtatagumpayan ang edukasyon ng inyong mga anak? Hindi sa pamamagitan ng paggagalit, sapagkat walang kabutihan ito. So mga kapatid, tandaan natin, kung isa ka ng magulang, kinakailangan mong ipanalangin paano mo idisiplina ang mga anak mo. Paano mo tratuhin sila na naaayon sa pagtrato ni Kristo sa mga bata. Isipin nating mabuti, naging mabuti ba tayong mga magulang sa kanila? Pinapaaral ba natin sila sa wastong paaralan? Na ang tahanan ang unang paaralan na dapat doon matuto ang mga kabataan. Kasi nga, maraming mga magulang ngayon tinatamad paano pag-aralan ang kanilang mga anak. Kaya dapat tuunan natin ito ng pansin, lalo na kapag ang mga bata, ang mga anak, ay lumalaki sila. Makipag-usap sa inyong mga anak na parang may tiwala kayo sa kanilang katalinuhan. Pakitunguhan sila ng maayos, maalaga at may pag-ibig. Sabihin sa kanila kung ano ang nais ng Diyos na gawin nila. Sabihin sa kanila na nais ng Diyos na sila'y magkaroon ng edukasyon at sila'y maging mga manggagawa kasama niya. Kapag ginawa ninyo ang inyong bahagi, maaari ninyong pagkatiwalaan ng Panginoon na gagawin ang kanyang bahagi. Tandaan natin mga kapatid, very clear po, natutulungan talaga ng Panginoon ang bawat magulang na nagsusumikap na pag-aralan ang kanilang mga anak. Paano ang wasto na paggamit ng mga salita. Dahil ang mga anak ng mga Kristiyano ay kinakailangan na matuto, na mas maunawaan ang salita ng Panginoon, na habang bata pa, mas tinatanim na ng mga magulang sa kanilang mga puso ang katotohanan. Dahil ang bahagi ng mga magulang ay napakalaking
responsibilidad sa kanila, sa kanilang kamay, ang mga anak nila. Kaya tandaan mo natin mga kapatid na ang bahagi ng Diyos at ang bahagi ng magulang ay kinakailangan na magkaugnay ito. Nawa ay makilala ng mga anak sa kanilang mga magulang kung sino ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran, upang makilala nga ng mga bata ano yung pananampalataya ng mga magulang, upang mas maunawaan ng mga anak ang katotohanan at ang katwiran ng ating Panginoon. Ang pagtuturo ng tamang gawi sa pagsasalita. Ang pagtuturo ay dapat palaging ibigay upang hikayatin ang mga bata sa pagbuo ng wastong mga gawi sa pagsasalita, sa boses, sa kilos. So dito pa lang mga kapatid, dahil part yan sa character building habang bata pa, ay kinakailangan na matutunan ng mga bata ang papaano magsalita ng wastong pagsasalita na naaayon sa kasulatan, sa banal na kasulatan ng Panginoon, naaayon sa katotohanan, na kinakailangan na mapabanal ang kanilang mga labi habang sila'y kabataan pa. At upang mapanatiling banal yun, kinakailangan unahin muna ano yung conversation ng mga magulang. Dahil nga dito ginagaya ng mga anak ang mga salita at gawa ng mga magulang. Dahil tayo ay reflected yung karakter ng magulang sa atin. Kaya kinakailangan unahin natin ang ating mismong karakter sa ating mga sarili. Pakilala natin si Kristo sa ating buhay upang yung mga sa susunod na henerasyon ay makita nila sa ating buhay ang karakter ng Panginoon upang mapanatili itong malinis sa kanilang paningin. Sikat ng araw o anino. Mahalaga na sanayin ang mga bata at kabataan na bantayan ang kanilang mga salita at gawa, sapagkat ang kanilang pagkilos ay nagdudulot ng sikat ng araw o anino, hindi lamang sa kanilang sariling tahanan, kundi pati na rin sa lahat ng kanilang nakakasalamuha. So tandaan natin mga kapatid, ano yung karakter na pinapakita mo sa iyong mga anak, yun din ang magagaya nila, at marami silang maiimpluwensya na mga kabataan din sa labas. Napakaganda po mga kapatid kapag dinisiplina natin ang ating mga anak sa wastong pagdidisiplina. Tinuturuan natin sila sa tama, tinuturuan natin sila sa salita ng Panginoon, kung ano ang dapat sabihin, ano ang dapat na hindi sabihin. Dahil dapat sa mga magulang pa lang nakasalalay kung papaano nila madisiplina at tratuhin ang kanilang mga anak. Nawa ay may pag-ibig na maipakita nila si Kristo sa kanilang buhay. Mga kasangkapan ng pananalita, isang buhay na makinarya. Isa sa pinakamagaling at pinakamatataas na sangay ng edukasyon ay ang pag-alam kung paano haharapin ang mga miyembro ng sambahayan na ang impluwensya ng mga salitang binibigkas ay magiging dalisay at hindi nasisira. Ang wastong pag-uusap ng isang Kristiyano ay yaong magbibigay daan sa kanya na magpalitan ng mga idea. Ang malakas na boses na mga salita na walang tulong at walang pagpapala sa sinuman ay maaaring mas mahusay na mapalitan ng mga salita ng mabuti, mataas na paliwanagan na sentido komon. So, tandaan natin napakaganda po itong pag-aralan ng mabuti, lalo na sa mga magulang, lalo na kapag wala pa tayong mga anak, kinakailangan na matutunan natin ano yung dapat nating ituro sa kanila kung tayo ay magkakaanak na, Kailangan nating pag-usapan bilang isang Kristiyano, ano yung bagay, ano yung mga dapat nating sabihin, ano yung dapat nating ituro sa mga bata. Dahil ito yung magbibigay daan sa kanilang kaisipan paano lumakad sa katwiran ng Panginoon. Dahil ang malakas na boses ng mga salita ay hindi po yan makakatulong at walang pagpapala doon. Kinakailangan na ma-develop din yung tono, paano tayo magsalita, yung tono, the way kang magsabi ng isang bagay sa isang tao. Kahit nga sa ating sarili, kinakailangan na madisiplina. Ano ang dapat nating gawin? Papaano nating tratuhin at mapaliwanagan ang mga kabataan? Dahil nga, ibinabato mo lang sa mga bata, ibinabato mo sa iyong mga anak kung sino tayo, kung sino ka. Parang nare-reflect lang ng mga bata, ng mga anak mo, ang karakter mo. Kaya kailangan na tuunan natin at ipakilala natin sa kanila ang ating Panginoon na sinasamba. Ang linya ng trabahong ito ay ang pinakadakilang gawaing misyonero, kung saan maaaring gawin ng sinumang Kristiyano. Yaong mga gumagamit
ng mga organo ng pananalita bilang buhay na makinarya ng Diyos ay nagiging buhay na mga bato sa kanyang templo. Naglalabas ng liwanag at kaalaman. Napakaganda mga kapatid, sinisimboluhan tayo ng mga batong makinis. Talagang papabanalin tayo ng Panginoon kung susundin lamang natin ang kanyang mga paalala at babala, ang kanyang kalooban. Dahil tayong lahat ay binibigyan ng kaalaman paano ito gagamitin, at kung ginamit natin ito sa wasto, maluluwalhati po natin ang ating Panginoon, at higit sa lahat sa ating buhay bilang Kristiyano ay mapapanatili nating naaayon kay Kristo, dahil ang ating kaisipan, ang ating puso ay nakaugnayan sa Kanya dapat. So, sa buhay natin bilang Kristiyano, kinakailangan na mag-aral pa po tayo ng kanyang mga salita upang mapaliwanagan natin at makita ang katotohanan at maihatid natin lalo na sa ating mga anak. Ang babala at mga tagubili ng salita ng Diyos ay kadalasang binabalewala pagdating sa paksa ng pananalita. Kung susundin ng mga mag-aaral ang tuntunin ng Biblia, ang kaluwalhatian ng Diyos ang magiging layunin nila sa paggamit ng ipinagkaloob na kakayahan ng pananalita. Magsusumikap silang turuan ang kanilang dila upang ito'y hindi magpahayag ng kakaiba at baluktot na mga bagay. Sa ganitong paraan, talagang magiging mga tagumpay sila sa pagsasanay na ito na napakahirap gawin. Magaganap ang malaking pag-unlad sa pagtataboy ng sakuta ng kaluluwa upang hindi makapasok si Satanas at sakupin ito. So, napaka-clear po na binibigyan tayo ng paalala ng Panginoon patungkol sa kanyang tagubilin sa atin na yung babala na binigay sa salita ng Diyos. Ito yung minsan ay binabaliwala natin. Kaya nawa, bigyan natin ito ng diin sa ating buhay. Maraming mga magulang na nakakaligtaan ano ang katotohanan at tinatamad silang mag-aral ng kalooban ng Panginoon. So, paano mo maibibigay, maihahatid sa mga kabataan, sa mga anak mo, ang katotohanan kung ikaw mismo ay hindi mo alam? So, kinakailangan ang mga magulang mismo ang magbibigay ng katotohanan sa kanilang mga anak at saliksikin ng mga magulang ang kanilang mga puso upang mas maunawaan nila ano ang kalooban ng Panginoon. Dahil ang mga anak, sila ang mga pinagkaloob ng Panginoon na mga pagpapala upang sa mga huling araw kapag hindi natin tinuruan ng wasto ang ating mga anak, tayo ay sisingilin ng Panginoon. Paano natin sila pinapalaki? Kaya be careful po tayo sa ating mga salita, sa ating mga iniisip, at lalo na kapag nagtayo na tayo ng ating sariling pamilya. Tandaan natin mga kapatid na sa buhay natin bilang Kristiyano, tayo po ay nagsasanay paano tayo maging kagaya ni Kristo. Dahil sa loob ng tahanan, nagsisikap ang kaaway na sirain mga kapatid ang sa tahanan, at proceed po yan sa simbahan at sa mundo. Kaya kailangan na mapanatiling mapabanal ang ating kaisipan sa loob ng ating mga tahanan upang hindi makapasok ang mga bitag ng kaaway. Tandaan natin, ipanalangin po natin ang bawat kahinaan ng mga magulang, ng mga kabataan upang ang lahat ng ito ay makakapanagumpay tayo. Dahil nga ang Panginoon nangangako na kung tayo ay magsisikap at gawin natin ng buong katapatan ang pagseserbisyo sa Panginoon na may kabanalan at pag-iingat sa ating mga salita, mas atin pang mauunawaan ano ang kanyang kalooban, at mapapansin natin na sa bawat hakbang tayo ay lumalago sa kaalaman dahil pangako ng Panginoon na mas lalago pa tayo kapag ginagamit natin sa wasto ang ating mga talento. Kaya muli, nawa ay atin mas malawakan ang pagsasalita ng salita ng Panginoon upang sa kabanata na ito ay atin pang maunawaan, dahil napakalaking responsibilidad ang mga magulang sa kanilang mga kabataan. At bilang mga magulang, kinakailangan na isipin natin ng mabuti ano ang dapat kong gawin, ano ang dapat nating gawin para maturuan ang mga kabataan sa wastong edukasyon sa pananalita. Kaya maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa ay magbigay po ito ng encourage sa inyo, mga tips para po paano palakihin ng wasto ang inyong mga anak. At muli, kung meron po kayong mga katanungan patungkol dito, please comment down below. At maraming salamat sa inyong pakikinig. I am your speaker for this day, Sister Daniela, and God bless po sa ating lahat. When he ran to me, he took me in his arms, held my head to his chest, said my son's come home again, lifted my faith
wiped the tears from my eyes. With forgiveness in his voice, he said, son, do you know I still love